Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay correction. Hindi minura ni Tatay Digong ang Diyos. Kayong mga pare, makinig kayo sa akin, lelekturan ko kayong mga kupal. Diba sinabi ni Jesus, hindi nyo pa nalalaman na templo ng Diyos, ng Holy Spirit ang inyong katawan? Na siyang tinanggap nyo sa Diyos? Hindi kayo nabubuhay para sa sarili nyo lang. Kaya, ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Kayong mga pare na mga bangag, yung katawan nyo at kaluluwa, pag-aari yun ng Holy Spirit, hindi nyo pag-aari. Sinabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong ama, sapagkat iisa lang ang ama. At siya na ang amang nasa langit. Kayong mga pare, hindi niyo binasa ang Biblia, hindi niyo tinanggap kay Jesus ang Holy Spirit, mga pinutukan kayo ng lintik. Tapos nangas kayo ng mangaral ng salita ng Diyos. Hindi niyo nga alam yung katawan ni Tatay Digong, templo yun ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na parating kasama ni Tatay Digong, ang perfect God at Holy Father. Hindi yung Pope na iniidolo yung bangag na nandun sa Vaticano. Yung Pope na yon na si Leo XIV, pag yon, binawian ng Holy Spirit ng buhay, ng Espiritu, patay yun. Susunod yon doon kina Francis, kina Benedict XVI, kay John Paul II, sa impyernong bagsak noon. Hindi kayo kikilalain ng Holy Spirit na anak niya. Dahil kayo mga salot at mga demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya, lumalapastangan sa kanya. Sa banal na kasulatan, nasasaad, di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ng laman at dugo ng iyong kapwa dahil nasa dugo nito ang buhay nito at mamamatay ka. Ang ibig ipahiwatig dyan, ang Holy Spirit, yung Diyos Ama na parating kasama ni Jesus, at siyang parating kasama ni Tatay Digong, siyang parating kong kasama, huwag mong gagahasain at papatayin ang iyong kapwa dahil uhaw at gutom ka sa tawag ng kamundo at kalaswaan, dahil mamamatay ka. Dahil yung katawan ng iyong kapwa na ginahasa at pinatay, sagrado na templo ng Holy Spirit. At ang may pag-aari ng buhay ng iyong kapwa ay ang Holy Spirit na siyang winalanghya mong una. Ay ikaw, kapag nanggahasa ka, may kasalanan ka sa Holy Spirit. Yang relihiyong Romano-Katoliko, honestly, kayong mga pare, makinig kayo, le-lecturean ko kayong mga tanga. Yung putang inang relihiyon na yan, dinala lang yan ni Ferdinand Magellan noong 1521. At dahil sa Judas na yan na si Ferdinand Magellan, yung dating malaya at mapayapang bansa, na siyang lupang hinirang ng Holy Spirit ng Diyos, na ang totoong pangalan ni Maharlika ay sinakop ng mga Espanyol. Si Tatay Digong gusto niya ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na sa mga nasyon na nanakop sa lupang hinirang ng Diyos. Nung naging pangulo siya, pinotektahan niya yung mga inosente, yung mga bata, mga kababaihan, matatanda, na nire-rape at pinapatay ng mga adik. Pero kayong mga pare, anong ginawa niyong mga kupal kayo? Mas pinotektahan niyo yung mga adik, yung mga kriminal. Kasalanan niyo sa Holy Spirit. Kayong mga putang ina ninyong mga pare, kayo yung mga bulaang propeta. Hindi kayo nakahihigit sa Holy Spirit ng mga putang ina ninyo, nagsuot lang kayo ng abitong puti. Sinabi ni Jesus, di ba? Mag-ingat sa mga bulaang propeta na animoy tupangot ang puso nila sa halimaw. Putang ina ninyo, kayong mga pare, makinig kayo. Bawal sa Holy Spirit ang manggahasa at mang-rape. Dahil uhaw ka sa tawag ng kamundo at kalaswaan, mamamatay ka. Kapag nanggahasa ka at nang-rape ka, yun ang naging patakaran ni Tatay Digong. Kapag yung inosente, bata, pinatay mo, walang kalaban-laban, tapos yung mukha nila, dudurugin mo pa. Putang ina mo, wala ka. Talagang makakapatay ka talaga. Kaya galit na galit si Tatay Digong sa mga adik na pumapatay ng mga inosenteng bata. Pero kayong mga putang ina ninyo, yung isang adik na si Kian de los Santos, ginawa nyo pang santo? Ha?
kayong mga pare, putang ina ninyo, masusunog kayo sa impyerno. Yang lahat ng kaluluwa nyo, bubulusok yan sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, dahil may pag-aari ng buhay nyo, yung Holy Spirit, hindi ang sarili nyo. Pero kayong mga kupal, mga bangag, adik at manyak, nangahas kayong mga aral ng salita ng Diyos, pero hindi nyo naman yung tinanggap ang Holy Spirit. Kasalanan yun na walang kapatawaran sa Holy Spirit. Tapos sabihin nyo si Tatay Digong, minura ang Diyos. Oy, makinig kayong mga putang ina ninyo, etong sinabi ni Tatay Digong. My God is not your God. My God is a perfect God and full of common sense. And your God is stupid and don't have common sense. Yan yung sinabi niya. Ang katawan ni Tatay Digong, templo ng Holy Spirit. Ang katawan ko, templo ng Holy Spirit. Itong aklat na to, kaya ako nagawa sa tulong ng Holy Spirit. Kaya ako umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tumawag sa akin. Siya yung gumigising sa akin, yun ang nagbigay ng buhay sa akin. Para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang dapat sambahin at kilalanin na Holy Father. Hindi yung Pope ng bangag na nandoon sa Vatikano. Anong ginagawa ng putang na iyon? Ha? Nagbubusisi. Kaya minumura ni Tatay Digong yun eh. Paano siya naging holy? Na putang ina niya. Kung yung kayong mga pare na nang re-rape ng mga madre, okay lang sa kanya. Ha? Yung Pope nyo, mamamatay yun. Babawiin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nun. Tanggal ang kayabangan nun. Tandaan nyo, hindi kayo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nyo, kayong mga pare. Kundi ang Holy Spirit na parati kong kasama, na siya rin parating kasama ni Tatay Digong. Ang Holy Spirit lang ang Holy Father, na siyang pinakikilala ni Jesus. Kayong mga pare ang nagpapakot at papatay kay Jesus, di ba? Yung katawan ni Jesus, sagradong templo ng Holy Spirit, hindi nyo tinatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Ngayong panahon na to, nasa season tayo ngayon, pag-aralan nyo, sino ang nanlilang kay Jesus Iscariot na ipagbenta si Jesus sa mga pare. Di ba mga pare? Putang ina ninyo, hindi nyo binasa ang Biblia. Alam ko yan. Yung story ng buhay ni Jesus, kung paano siya sinugo ng Panginoon. Una, sinugo muna ng Holy Spirit yung anghel na si Gabriel na pumunta kay Birheng Maria para sabihin na si Maria ay magdadalang tao at papangalanan ng Jesus. Yung batang lalaki na yon. Pag edad ni Jesus ng 12 taon, nangaral na siya ng salita ng Diyos. Maraming mga pare ang humanga sa kanyang katalinuhan. Dahil ang katawan ni Jesus, templo ng Holy Spirit, siya yung sinugo ng Holy Spirit, puspos siya ng karunungan mula sa Holy Spirit. Ang tatay ni Jesus na pinakikilala niya ay ang Holy Spirit na parati niyang kasama. Dahil yung katawan ni Jesus, templo ng Holy Spirit. At sinabi ni Jesus, but you will receive power once the Holy Spirit comes upon you, and you will become my witnesses. Katawan ni Jesus, templo ng Holy Spirit. Ang katawan ko, templo ng Holy Spirit. Ang nagbigay ng buhay kay Jesus ay ang Holy Spirit. Ang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang Holy Spirit din. Yun ang gumigising sa akin, kaya matapang ako. Wala akong sinasantong pare. Wala akong sinasantong Pope. Putang ina ninyo, pare-parehas lang kayong pinahiram din ng buhay ng Holy Spirit. Pare-parehas lang tayo. At walang sino mang taong na kaya hihigit sa Holy Spirit. Kayong mga pare, yung simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol, magigibayan. Ang sino mang manatiling matigas na kumakalaban sa Holy Spirit, mamamatay. Ang kaluluwa nyo, mahuhulog sa impyerno. Dahil hindi nyo kayang talunin ng Holy Spirit at ang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Hindi minura ni Tatay Digong ang Holy Spirit at ang Diyos na parati niyang kasama. Kundi yung Pope nyong mga pare na bangag na iniidolo nyong Holy Father. Mga putang ina ninyo. Mamamatay ang katawan at kaluluwa nyo, hindi kayo patatawarin ng Holy Spirit dahil kinalaban nyo siya. At mas pinotektahan nyo pa ang mga kriminal dahil mga salot kayo. At doon kayo sumamba sa rebulto. Bakit? Sa tingin nyo, mabubuhay ng rebulto? Ang sarili nyo? Ang rebulto, binubuhat nyo nga. May paa yun pero hindi makalakad. May mata pero hindi nakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. Bawal
sa Holy Spirit ang sumamba ka sa ribulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Kasuklam-suklam yan. At kasalanan na walang kapatawaran. Mga bangag kayong mga pare. Mga pare ang nagpapako kay Jesus. Mga pare ang nagpapatay kay Jesus sa krus. Sinasabi ko sa inyo, maniningil lang pautang ang Holy Spirit. Mga pare ang dudurugin niya at lulupigin niya. Dahil kayong mga pare, mga salot, mga bulang propeta, na nangahas mga ng salita ng Diyos, pero ang puso nyo'y wala sa Holy Spirit, kundi nasa demonyong si Satanas. Mga salot kayong lahat, mangangamatay kayong mga pare,